Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang nahulog po mga minamahal sa sariling patibong itong si Senator Bongo. Kasi can you imagine? Sasabihin niya tong mga words na yan. Basahin natin ha. Sabi niya, nasayang daw ang budget sa mga flood control na ginagawa pong gatasan ng ilang mapagsamantala. Wow! Galing pa sa'yo mismo yung salitang yan na yung pamilya mo, ginatasan din naman ang gobyerno sa panahon ni former President Duterte. Nakatanggap kayo ng bilyo-bilyones na kontrata dito nga po sa flood control, especially na nga po yung company ninyo na CLTG Builders na initials mo. 'Di ba? Tapos sasabihin mo sa amin yung ganyan. Abay, ang kapal naman po ng mukha mo. Anyway, sabi niya dito, nagpahayag ng galit. Nagagalit ka ba or nakikipagplastikan? Si Senator Bongo sa katiwalian sa mga flood control projects sa gitna ng malawakang pagbaha sa Cebu matapos ang pananalasa ng bagyong Tino PH. Di ba kasalanan nyo din naman yan, kayo yung umukay ng bundok dyan at dinala nyo sa Dolomite Beach. Suportado nyo pa nga, di ba? Oh, yung Dolomite Beach ni Digong, kahit wala namang scientific basis, di ba suportado nyo yung ginawang rehabilitation ni Digong? Natingnan ninyo, sino yung nag-suffer ngayon? Yung mga taga Cebu, yung mga Cebuano. Diba? Can you imagine? Kaya nga, yung tawag ng ibang mga netizen natin, mga minamahal, na pumunta dyan itong si Bongo at itong si Senator Bato de la Rosa, mga Dolomite senators. Paano ba naman kasi? Sila yung talagang todo believe, suportado sa Dolomite rehabilitation ni former President Duterte. Tapos ang ending, tingnan ninyo, yung Cebu ang natamaan at napinsala tuloy ng napakalakas na bagyo. Alright, mga minamahal. Sabi dito, giit ni Senator Go, grabe po ang buhos ng ulan dito sa Cebu. Marami po ang apektado. Dahil sa kagagawan ninyo, sinira niyo yung kalikasan eh. 'Di ba? Oh. Alright, tapos yung flood control dyan sa Cebu, ano nangyari? Sobrang lit ng flood control. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at magnanakaw. Wow! Nagsalita ang isang taong parang hindi nakikita ang kanyang muka sa salamin. 'Di ba? Ikulong ang mga buaya, kasuhan at ikulong ang mga mastermind. Dagdag pa nito. So, mahuna yung pamilya mo. Parang medyo may admission ka na dito. 'Di ba? So, kung gusto mong ikulong, 'di ba, yung mga kurakot at mga buhaya, bakit hindi mo unahin yung pamilya mo, ikaw mismo? 'Di ba? O itulak din ng senador, itinulak din ng senador ang Senate Bill number 783 na layong ipagbawal ang mga kontraktor na may koneksyon sa mga opisyal ng gobyerno na sumali sa mga proyektong pinondohan ng estado. Wow, talaga nga namang yung wordings na ginamit ni Bongo, ang lala, 'di ba? Labanan daw ang mga korupsyon, tapos ikulong daw ang mga kurakot at mga magnanakaw, ikulong daw ang mga buhaya. Ay nako, ang problema kasi dito, habang sinasabi ni Bongo, konektado kasi yung kanyang apelyido, yung Go family na nakatanggap ng malaking flood control project. So example ko na nga lang sa inyo kanina, 'di ba? Yung CLTG Builders na ayon sa dokumento mismo ng Department of Public Works and Highways, nakakuha ng bilyong-bilyong kontrata mula sa gobyerno sa mga pinondohan, 'di ba, ng pamahalaan. So ngayon, kung ikukulong yung mga kurakot, ibig sabihin self-surrendered na ba? Etong si Senator Bongo, kumbaga, okay, sige, nandito na ako, arestuhin nyo na ako na to. Ganun ba yung gusto niyang ipahayag? Or ipapakulong mo ba ang pamilya mo? Kasi bawal yun up to third degrees. 'Di ba, bawal na makatanggap ng kontrata ang kamag-anak or kapamilya. So hindi lang 'to yung gusto nating pag-usapan, mga minamahal. Ang CLTG ay initials na pangalan ni Senator Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. So particularly kamag-anak niya ang contractor sa Davao at dito sa Mindanao. At sa kumpanya nga, mga minamahal, nakakuha ng projects
mula sa DPWH Region 11 at sa Region 7, kabilang na ang flood control project sa Cebu at Davao. O, nakakuha ng bilyong-bilyong proyekto. At ilang beses na rin itong lumabas sa COA na red flag, 'di ba? Dahil questionable ang bidding at repeated award kahit may red flags na sa kanilang mga performance. So, habang sinasabi, 'di ba, ni Senator Bongo na nasasayang daw ang budget, abay ang totoo, doon mismo sa mga flood control projects na hawak ng mga kaalyado at pamilya niya, doon naman talaga nasasayang at napupunta yung pondo. Kaya ang kapal naman ng mukha mo para sabihin sa harap ng mga taga Cebu na dapat makulong. 'Di ba? Ang mga pamilya na konektado or mga buaya, 'di ba? Dito na naglulustay ng pera ng kaban ng bayan. Nung panahon nga ni Duterte, sino ba yung pinakamalapit kay Digong? 'Di ba walang iba kundi ikaw? Sino yung kanyang personal aide? 'Di ba walang iba kundi ikaw? 'Di ba? Shadow operator nga yung tawag sa iyo noon eh. 'Di ba? Naku, wag mo kaming pinaglololoko. Parang nakikipag-usap sa sa 7 years old na kaya mong utuin. Oto-oto ba yung mga taga Cebu? Hindi naman, 'di ba? So ngayon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, I'm so very thankful mga minamahal dahil lumalabas ang mga COA findings at mga Senate investigation. Oo, ito sa drama ni Bongo, naggalit daw kuno sa corruption, pero ang tanong, galit nga ba talaga? Or galit siya dahil nalalantad sila. O, magkaiba kasi yung nagagalit siya sa corruption or nagagalit siya dahil nalalantad sila. Magkaiba po yun, mga minamahal. So, sabi ni Bongo, gusto niya daw ipagbawal ang mga kontraktor na may koneksyon sa mga opisyal ng gobyerno. Pero gawain naman nila yun. Oh, ba't di niya pagsabihan yung kanyang pamilya? Ano to? Classic clean image ang atake? Gustong linisin mo ang imahe mo? Tama naman yan, mga minamahal. Pero in the first place, bakit tinuturo mo na ata yung sarili mo, yung pamilya mo? At minsan, kung sino pa yung sumisigaw na ikulong yung magnanakaw, minsan sila pa talaga yung kamay at may hawak ng pondo ng kaban ng bayan. Kaya nga hindi nakakapagtaka kung bakit ang mga kaalyado ni Senator Bongo, gaya ni Senator Bato de la Rosa, ay laging nakadepensa kapag may investigasyon dito sa DPWH. Kasi kung bubuksan ng Pandora box, 'di ba, ng DPWH, yung flood control corruption, lalabas din na hindi lang mga contractor ang beneficiaries, kundi sila din na mga public official, mga senador, 'di ba? Kaya nga habang tahimik ang ilang mga senador, si Bongo nag-iingay. Oo, kasi yung kanya tinatrabaho is diversionary tactics, 'di ba? Kunyari ayaw niya sa corruption, pero yung totoo, 'di ba? Nagagalit siya kasi nalalantad siya. Yun yung totoo diyan. Pumunta sa Davao, anong ginawa? Ay, sa Cebu, anong ginawa? Nagpa-photo oops. Ganyan ba yung gustong tumulong? Laging may dalang camera? Iwanan mo yung camera mo kung gusto mo talagang totoong pagtulong, hindi yung ginagawa mong marketing strat ang pagtulong sa mga nasalanta ng dilubyo. Para naman kami mga pinanganak na to kahapon sa ginagawa ni Senator Bongo. So anyway, mga minamahal, yan po. By the way, going to Japan. Mamaya na pong mga 11 or 12 ang aking flight ngayong gabi. So, see you, Avatar. And don't forget mga minamahal to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell. Syempre, para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At sa mga Team Replay, maraming salamat din sa inyo. Mag-iingat kayo palagi. Always nyong i-click ang subscribe. I-share ninyo itong video na to para matulungan nyo si Mima at matulungan nyo yung mamamayang Pilipino. Dito nga po sa pagbuwag sa ginagawang marketing strat ni Senator Bongo. Yung na naman siya, paawa effect. Alright, yun lamang po. Ingat, mga kababayan!